Ang Amazon ay isang higanting bilangguan na pinamamahayan ng mga pinakadelikadong nilalang sa buong mundo ng mahigit ng 60 million years. Maging ito man ay sa malawak na ilog nito o sa kagubatan. Kaya sa bidyong ito, samahan niyo ako dahil pupunta tayo sa South America at titingnan natin ang pinakanakakatakot at delikadong nilalang sa ilog ng Amazon. Pero bago ang susunod naming video, kaya't si Bull Shark. Marahil ang nilalang na ito ay hindi mo inaasahang makita sa lugar ng Amazon dahil karaniwan ang mga pating ay natatagpuan sa kalagitnaan ng karagatan. Pero ang bull shark ay isang nilalang na gumagala sa maputik, malabong katubigan ng ilog ng Amazon. Ito ang isang hayop ng tubig na itinuturing ng mga scientists na pinakamapanganib at nakamamatay na pating na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang unique na tungkol sa nilalang na ito ay nakakaya nilang mabuhay sa parehong tubig ng alat at ng tabang. Ang mga hayop na ito ay mas gustong lumalangoy sa malalabong katubigan. At kung iisipin, ito ay nangangasab ng kahit anong lumalangoy sa katubigan. Isang apex na mandaragit na walang takot kahit saan. Subalit napag-alaman na ang mga ito ay naatake na ng black canine na buhaya at maging ng ibang bull shark na sinusubukang mamiesta ng sarili niyang pamilya basta't ito'y makakaya niya na maliit. Number 6. Ang black canine. Pagdating sa pinakamapanganib na nakamamatay sa buong mundo, lalo na kung saan ay may mga malalapit na katubigan, ang mga buhaya at alligator ay karaniwang nasa itaas ng listahan. Ang black caiman na buhaya ay naninirahan doon sa kagubatan at katubigan ng Amazon na hindi pwedeng hindi maisama dito. Ang una dito, sila ang pinakamalaking uri ng alligator sa ating mundo at ang karamihan ay ibinibilang sila bilang isang apex predator o isang pinakamagaling na mandaragit sa kabuuan ng Amazon rainforest. Ang mga hayop na ito ay nakakayang humaba ng hanggang sa 13 feet. Bagamat may mga ulat na ang iba nito ay nakakayang humaba ng hanggang sa 20 feet. Hindi lang sa sila ay mga dambuhala, sila rin ay sobra sa talino at expect mo na ang buhay ng mga ito na mula sa 50 at hanggang sa 80 years na taon. Ang mga modernong dinosaur na ito ay karaniwang namiyemesta ng mga hayop sa katubigan na kagaya ng piranha, ng mga catfish. Bagamat paminsan-minsan ay nakikita rin silang sumasagpang ng mga mammals na lumalapit sa katubigan na kagaya ng baboy, usa at aso. At ang lahat ng mga iyon ay maaaring mailagay sa listahan na putahing pagkain nito. Kaya kahit anong gawin mo, kung sakali mang bibisita ka sa Amazon, siguraduhin mo lang na lalayo ka sa mga mapanlinlang na mga halimaw na ito. Number 5. Ang green anaconda. Kahit gaano na kadami ang bilang nito, sa ngayon, ang anaconda ay ang pinakamalaking ahas sa buong mundo na hindi lang ito isang nilalang mula sa mga pelikula. Ang mga ito ay naninirahan sa mga ilog, sa mga mapuputik at matutubig na lugar at sa mga latian ng mga tropical na rainforest ng Amazon. Kahit na may masama silang reputasyon sa mga pang-aatake sa mga tao, ang mga report na naitala ay nagsasabing ang pangangain o pagpatay nila sa mga tao ay bibihira lang, maliban na lang kung nag-aalaga ka ng isa nito na alagang hayop. Ang peligro dito ay nasa sarili mo na, subalit hindi na rin madali ang gawin silang alagang hayop. Ang mga babae ay nakakayang humaba ng hanggang sa 15 feet at ang mga lalaki naman ay mga 10 feet. Ayon pa sa report ng National Geographic na ang mga anaconda minsan ay nakakaya pang humaba ng hanggang sa 30 feet at may bigat ng hanggang sa 249 kilograms. At dahil sa kanilang sobrang laking sukat at lakas, nakakaya nilang patumbahin na kainin ang kanilang mga biktimang pagkain na kagaya ng jaguar. Ang nakakatakot sa mga ito ay ang abilidad nilang manatiling nakalubog sa tubig habang inaatake nila ang kanilang biktima. Nagagawa nila ito dahil sa tulong ng kanilang mga mata at butas ng ilong na nandoon sa itaas ng kanilang ulo. Mabagal man ang kilos nito sa lupa, subalit mabilis at maliksi sila sa katubigan. Kapag oras na ng paghahanap ng kanilang susunod na hapunan, ang anaconda na isang uri ng constrictor o magaling mamulupot ay ginagamit ang kanyang sobrang powerful na mga ngipin at panga upang mahawakan ang kanyang biktima at saka ito hihilahin sa ilalim ng tubig at saka naman ang minalas na biktima ay malulunod. Ang napakalaking ligamento sa magkabilang dulo ng bibig nito ay ang tumutulong upang maibuka ng malaki ng green anaconda ang kanyang bibig.
at ipasok na makain ang malaking bagay o pagkain sa bibig nito. Ang malalaking hayop ng Amazon na kagaya ng usa, pagong at maging aso at iba pang mga reptilya ng katubigan ay ang karaniwang mga napipiling pagkain ng mga ito. Tumatagal lamang ng 6 hanggang sa 7 buwan upang ang mga baby o maliliit na anaconda ay may panganak. Na karamihan ay may mga sukat mula sa 2 hanggang sa 3 talampakan at saka umaabot ang kanilang katandaan pagdating ng ika-3 at ika-4 na taon. Marahil kaya siguro kinatatakutan ang mga ito ay dahil sa mga nagdaramihang kwentong alamat at sa mga nangyayari na nakikita sa South America na ang mga ito ay matatapang na kumakain ng tao at sinasabi rin na nagpapalit pa ng anyo na nagiging halimaw. Alinman sa mga ito, kahit na ang pang-aatake sa mga tao ay hindi gaano nangyayari, hindi pa rin ako pupuntang lalangoy sa katubigan ng Amazon. Number 4. Piranha. At ang susunod sa listahan natin ay ang isa sa pinakasikat na isda dahil sa kanilang pagiging agresibo. At kahit na maliliit ang mga ito, sigurado namang punong-puno ito ng mga malalaking kagat. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga piranha na mga native sa South America. Ang isa pang hindi gaanong alam ng mga tao tungkol sa kanila na ang mga piranha ay mga gumagalang magkakasama na nasa grupo. Bagamat hindi nila ito gamit sa pagha-hunting. Sa halip, ito ay isang defense mechanism o depensa na protektahan ang kanilang sarili upang manatiling buhay. Kung makikita mo, ang mga isdang ito ay magkakasama sa grupo na umaabot hanggang sa 1,000. Yan ay dahil kapag sila ay maliliit pa lang, sila ay magandang napipiling hapunan ng ilang mga hayop na kagaya ng ibon, ng caimans na buhaya, ng pagong, at maging ng dolphin sa ilog. Sa pamamagitan ng mga galaw na nasa malaking grupo, doon ay madali silang nagkakaroon ng mabilis na kaalaman ng kanilang kapaligiran at napapanatili rin nila na makaligtas kung sakali mang makasalubong sila ng isa pang gutom na hayop at isa pang dagdag kaalaman tungkol sa mga isdang ito. Sa mga television na nakikita natin, minsan, ito ay nagbibigay ng taliwas na interpretasyong opinion tungkol sa piranha. Nakikita natin na sila ay mukhang mga galit na lumamon ng laman na mula sa mga hayop na mas malaki pa sa kanila. At ang iba naman ay pinaniniwalaang sila ay mga nangaatake ng mga tao. Subalit, ang katotohanan, ang mga isdang ito ay omnivorous. Typical lang na kinakain ay kagaya ng mga bugs o mga insekto, suso, at maging bulati. Subalit, kung may dugo sa tubig na kung saan doon ay mayroong nahihirapang sugatan na hayop o malapit ng mamatay na nalaglag sa tubig na may piranha, doon pa lang ang mga grupo ng piranha ay magkukumpulang himulmulin ang bawat karning nakakabit sa buto nito at sa ilang segundo lang, ubos ito. Number 3. Ang payarang isda. Hindi dahil sa nakikitang ang payara ay maliit, hindi ito nangangahulugan na hindi nito nakakaya makakagat ng malaki. Sa katunayan yan, nakuha nito ang kanyang palayaw na vampire fish mula sa kanyang matutulis na mga ngipin na nandoon makikita sa ibabang bahagi ng kanyang panga. May kulay itong bright silver at may pakinabang na nagagamit nito ang kanyang mga pangil dahil ito ang ginagamit na panusok ng kanyang mga biktimang pagkain. Pero nagsisimula pa lang tayo sa ngipin nito. Kilala sila sa kanilang mga mala-acrobat na mga pagtalon at sobrang bilis na mga galaw na kasing bilis ng liwanag at mga malalakas. Ang nakakatakot sa mga maliit na isdang ito ay talagang nakakayang lumaki at bumigat ng hanggang sa 18.10 kilograms o 40 pounds. Makikita sila sa kabuuan na katubigan ng Amazon na karamihan sa Bolivia, Brazil, sa Ecuador at sa Peru. Ang mga isdang ito ay kilala rin ng mga kumakain ng isa pang kinatatakutang mga nambibiktima na walang iba kundi ang piranha. Gustong-gusto ng mga ito na tumambay sa mga mabibilis, malilinaw na daloy ng tubig at karamihan ring nakikita sila sa mga maagos na mga ilog at ibang bahagi ng mga waterfalls. Subalit, mas kilala sila sa kanilang mga nakakatakot na mga pangil at yan ay dahil sa mga matalim, matutulis at sobrang delikado na mga pangil nito. Kaya't ang isdang ito ay may 2 butas na nandoon sa itaas ng kanyang bibig na nag-i-slide ang kanyang 2 ngipin sa tuwing isinasara ang bibig nito. At yan ay para hindi niya masaktan ang kanyang sarili. Mukhang walang gaano mga nambibiktima sa mga ito.
At yan ay dahil na rin sa ang mga ito ay may ilap. Subalit, nandun pa rin ang napakaraming mga katanungan tungkol sa nilalang na ito dahil sa kanyang sobrang laking mga pangil. Number 2, ang higanting linta. Isang tingin lang sa higanting linta na ito ay maiisip mo na ang mga nakakatakot na pelikula. Subalit, maniwala ka dahil ang nilalang na ito ay isang totoo at nandoon nabubuhay na nakatira sa Amazon. Ang uri ng hayop na ito ay nadiskubre noong 2007 noong ito ay inalis mula sa ilong ng isang batang babae na mula sa Peru. Ang doktor na nag-alaga sa bata ay ang siyang nagpadala ng specimen sa kanyang kasamahan sa American Museum of Natural History sa New York City. At pagdating doon, hindi nila malaman kung anong uri ito na bibilang. Inabot ng mga hanggang 2 taon ng mga pananaliksik sa field bago nila tuluyang nadiskubre na ito'y nabibilang sa malaking pamilya ng mga linta na gustong-gustong sumipsip sa mga mucous membrane o yung malalambot na bahagi ng muka ng mga mammals. Dahil sa kanyang napakalaking sukat at napakalaking ngipin, kung kaya't napadali para sa mga mananaliksik na bigyan ito ng pangalan na Tyron of Delarex o Tyrant na hari ng mga linta. May sukat ito ng mga 3 pulgada o 7 cm ang haba. At kung ikukumpara ito sa karaniwang linta, ang higanting linta na ito ay sobrang laki na nakakatakot talaga. Nakuha pala ang pangalan nito sa kanyang mga ngipin. Ito ang gamit ng linta upang mahiwa ang tissue ng mammals na hindi lang sa mga mata nito, kundi sa iba pang bahagi ng muka o katawan na mga sensitibo. Ang natagpuang iyon ay isang kamangha-mangha para sa mga scientists at binago nito ang kabuuang mga kaalaman tungkol sa family tree ng mga linta at napag-alaman na nandoon ang connection sa pagitan ng mga kasalukuyang uri nito at doon sa mga nabubuhay noong 145 million years na ang nakakaraan noong panahon na papatapos na ang Jurassic period. At yan ay noong ang mga kontinente ay magkakakonekta pa rin na mga masa ng lupa. Marahil sa isang tingin lang sa mga higanting linta na ito ay mapapatayo na nito ang iyong balahibo. Subalit, ito ay maaaring makatulong sa mga hinaharap na mga pananaliksik sa mga medikal na panggagamot na kung saan ang laway ng linta ay nakapagbigay na ng pruweba na ito ay isang may benepisyo. Number 1. Poison dart frog. Minsan, ang pinakadelikado at nakamamatay ay mga maliliit. Halimbawa na lang diyan ay ang poison dart na palaka. Sila ang mga nakakalasong hayop na nabubuhay para sa ibang mga tao. At dahil sa sobrang nakamamatay, kung kaya't ang mga katutubong mga hunter ay ginagamit sila upang makagawa ng mga lasong pana. Ang mga hunter mula sa tribo ng Colombia ay palaging mga naghahunting o mga nangangaso na mga ibon, unggoy at ng iba pang mga hayop na gamit ang kamandag nito na nandoon sa kanilang mga pana o sa kanilang mga poison dart na nagmula sa pinakamantingkad na mga kulay ng palakang ilog. Ang isa lang sa tinatawag na golden poison frog ay sapat na upang makapatay ng hanggang sa 10 matatandang lalaki. Ang sukat nito ay hindi hihigit sa 6 na sentimetro ang haba. Ang maliliit na nilalang na ito ay may maliit na glands sa loob ng kanilang mga balat na kung saan doon ay makikita na nakalagay ang lason na kilala sa tawag na batrochotoxin. Ang mga lason mula sa mga palaka ay nagdudulot ng paralysis at kamatayan at yan ay sa oras na makapasok ito sa loob ng ugat na dinadaluyan ng dugo. Matatagpuan ito sa maraming mga halaman at hayop. Ang ganitong uri ng mga lason ay may 2 malakas na alkaloids na nakakaya ring makapagbigay ng malubhang pinsala sa utak at sa mga kalamnan. At kung iniisip mo na makakaligtas ka kung sakaling iiwasan mo ang mga matatandang palaka, well, ang mga baby o yung mga maliliit na palaka ay parehas din na kasing delikado ng matatandang palaka. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Ohio, natagpuan nito na ang inang palaka ay binibigyan ng lason ang kanilang mga anak, yung mga tadpoles. At pagkatapos na masipsip ang lason, ang mga tadpole ay nagiging mga nakakalasong palaka na rin. Sa pamamagitan ng paglalagay ng alkaloid sa itlog nito, ang mga nambibiktima ay natatakot na kainin ang mga tadpole. Subalit, ang lason nito ay hindi lang ang sandatang meron sila. Sa pamamagitan rin ng kanilang iba't ibang pattern ng mga kulay, ang mga matitingkad nitong kulay ay karaniwang mga warning na senyales para sa mga nambibiktima.
Sa katunayan, ang isang pag-aaral na nailathala noong 2001 ay nagsasabing karamihan sa mga palaka na may matitingkad na mga kulay ay ang mas pinaka-nakakalason. Pabalik pa sa taong mga 40 hanggang 45 million years nang nakakaraan. Sa kagubatan na bahaging norte ng South America, ang mga ninuno ng mga poison dart na palaka ay hindi mga nakakalason at hindi rin sila mga makukulay at maliliit. Pagkatapos na makita ang bakas na pinagmulan o yung kanununuan ng mga palaka sa pamamagitan ng pagsusuri ng kanilang genes noong 2003, lumalabas na yung tinatawag na true toad, ang ninuno na pinagmulan ng poison dart na palaka. At sinasabi rin na ang mga dart frog ay orihinal na hindi naman talagang mga nakakalason. Sa kabuuan ng kanilang evolution, mga nag-evolve o nagbago lang sila pagkatapos na ang orihinal na linya ng kanilang lahi na mga nagsimula noong 30 million years na ang nakakaraan ay mga nagsimulang kumain ng mga nakakalasong mga langgam at doon naman nagsimulang maisalin ang mga lason sa kanilang katawan. Mukhang nangyari ay nakaya nilang makain ang mga nakakalasong langgam nang hindi man lang naapektuhan ng kemikal na lason ang mga palaka. Ang mga pag-aaral ay ginagawa na ng mga neuroscientists na maidisenyo ang mga bagong gamot mula sa mga lason nito. At habang ang mga kagubatan na tahanan ng mga ito ay unti-unti nang nauubos, ang mga maliliit na mga nilalang na may mga sorpresang lasong benepisyo ay mga nanganganib na rin na maubos ang lahi. Ikaw, alin sa mga ito ang nagulat ka? At nakakita ka na ba ng isa sa mga nandito? I-comment mo dyan sa iba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-subscribe ka lang. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa iba ng video at i-share sa mga kaibigan mo. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video, guys! Bye!